Buwan ng Ramadan ngayon, kaya magluluto tayo para sa ating iftar. Magluluto tayo ng original recipe ng tiyula ito. Hi everyone! Assalamualaikum makaam kami. Mga Ramadan Mubarak sa inyong lahat. Meron pala ako ditong frozen beef. Dahil mataas pa naman yung araw, binabad ko muna ito sa tubig. Dahil para na siyang bato sa sobrang tigas. Tinanggal ko muna siya sa plastic para madaling lumambot. Hinayaan ko muna siya dyan ng mga ilang oras. Dito nga, naghanda na ako ng aking gagamitin ng mga sangkap. Halos pareho lang ang mga sangkap nito sa niluto nating tiyula itom na may twist na karaan, which is yung may gata. Dito sa original recipe ay gagamit tayo ng tanglad at luyang dilaw or turmeric. At itong tiyula itom recipe ay pagmamay-ari ng ating kapatid na tausog. At ito'y na-adapt na rin namin. At ang dami-dami ko pong nababasa na comment na hindi na po yung tiyula itom kundi ay siyagol. Siguro po sa tribo nyo ay ganun, pero sa tribo po namin ay hindi. Magiging siyagol lang yan sa tribo namin kung ito ay seafood or isda. At dito naman po sa mga kapatid nating Kristiyano, ang dami kong nababasang mga comment kung bakit daw nilalagyan pa ng uling at kung safe ba ito. Pareho ko pong hindi masasagot yan dahil hindi naman po ako expert. Ang alam ko lang, mas napapasarap ito kung merong sinunog na niyog. Ayan nga, yung niyog natin dito ay sunog na at pwede na gawing powder at itong beef naman natin ay malambot na. As usual, dinikdik ko ang mga sangkap maliban lang sa tanglad at pati itong nasunog na niyog ay didikdikin din natin para maging powder. Hindi ko na pinakita dyan pero in-strain ko pa siya para maging pino at hindi siya magbuo-buo. Yung iba naman po ay sa tubig na nila itong hinahalo pero kami naman ay hinahalo na namin ito sa karneng baka. Hindi lang po to sa karneng baka pwede gawin. Pwede din po ito gawin sa karneng kambing, karneng manok at pwede rin yung ganitong luto sa ibang seafood. Ayan, pinagsama-sama ko na lahat ng sangkap at ginisa-gisa ko na. Kapag talaga merong turmeric o luyang dilaw, iba talaga yung amoy. At ayan, hinalo-halo ko na pati ang ating beef. Hindi pa yan luto pero grabe yung amoy, napakasarap. Katapos ay tatakpan natin. Pagkaraan ng ilang minuto, bubuksan natin ito saka natin bubuhusan ng tubig. Lalagyan na rin natin ito ng asin at ng ating pampalasa. At sa muli, tatakpan natin na pakukuluan ng mga ilang oras at makikita nyo nga'y madilim na. Nakapag-iftar na ang beyang nyo dyan pero hindi pa rin lumalambot ang karne. At nang mag 7 o'clock na, malambot na ang karne at tinikman ko na yung sabaw. Actually, first time ko lang magluto ng original recipe ng tiyula itom at sinasabi ko sa inyo mas masarap ito siya kesa sa may gata. Yun lang po. Thank you for watching!